Paano nga ba magtatapos ang Jujutsu Kaisen sa nalalapit nitong ending? Mabubuhay pa kaya si Gojo dahil hindi pa talaga kinumpirma ni Gigi Akutami na official ng patay si Gojo Satoru. Same as kay Kogisa Kinobara na hindi pa binigyan ng linaw o isang official confirmation na patay na nga ba si Nobara o buhay pa. At sa case naman ni Megumi ay patuloy pa rin itong nawawalan ng pag-asang makabalik dahil sa kamay niya mismo namatay ang kanyang sensei na si Gojo at ang kanyang kapatid na babae na si Tsumiki Fushiguro. Kahit masasabi nating si Sukuna ang may pakana ng lahat ng ito ay hindi pa rin maitatangging ang ginamit ni Sukuna upang patayin ang dalawang importanteng tao sa buhay ni Megumi ay ang katawan niya mismo. Sa videong ito ay tatalakayin natin ng isang theory na maaaring isang malaking twist na gagawin ng author ng Jujutsu Kaisen na si Gigi Akutami, ang theory na mamamatay si Yuji Itadori. Na masasabi ko talaga na kung hindi magkakatotoo ang theory na ito ay hindi naging tapat si Gigi Akutami sa kanyang mga salita. Well, paano ko nga ba nasasabing mamamatay si Yuji Itadori? Kaya mas mabuting tapusin mo ang videong ito hanggang sa huli. Pero bago natin simulan ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay pwede mo na akong isubscribe kung gusto mo ang mga ganitong klaseng video. And just leave like and comments without any further ado, let's go! Ang Jujutsu Kaisen manga na isinulat ni Gigi Akutami ay currently marching down sa pagtatapos nito. Kasama na dito ang pinaka-inaasahan nating laban sa pagitan ni Gojo at Sukuna na nagpaantig talaga sa ating mga puso. Ipinahayag ni Gigi Akutami na gusto niyang tapusin ang series ng Jujutsu Kaisen manga sa pagtatapos ng taong 2023. Subalit alam naman natin ngayon na hindi talaga ito magtatapos sa taong 2023 dahil marami pa ang mga kaganapan na pwedeng mangyari like sa laban ngayon ni Kashimo at Sukuna at ang magiging final battle ni Yuji Itadori laban sa King of Curses Ryumin Sukuna ay talaga ang laban na yan na higit kumulang 14 chapters at baka aabot pa yan ng 5 months dahil ang laban ni Gojo at Sukuna ay umabot lang naman ng 14 chapters at 3 months na palagi nating hinihintay every Wednesday kapag spoiler at full chapter naman kapag Friday. At paniguradong lalampasan ni Gigi Akutami ang napaka-intense na laban sa pagitan ni Gojo at Sukuna sa final battle ng Jujutsu Kaisen, which is ang laban ni Yuji at Sukuna. Sa huling nakaraang panayam ni Gigi Akutami sa Jump Fiesta 2022 ay nabanggit ni Gigi Akutami na si Gojo at ang mga first year, which is ang trio protagonist na si Yuji, Megumi at Nobara, na wika pa niya na either one person will die or everyone will die except one person. At yan mismo ang mga salitang binitawan ng author ng Jujutsu Kaisen na si Gigi Akutami. At sa mga pahayag na ito ng author ay parang nagiging totoo sa nalalapit na ending ng Jujutsu Kaisen manga series. Ngunit parang in a worst scenario kung saan lahat maliban sa isang karakter ay mamamatay. Dahil una, itong si Kogisa Kinobara noong unang nagtagpo ang landas ni Nobara at Mahito ay nagbigay talaga ng isang napaka-tragic fate sa isa sa pinaka-importanteng karakter ng Jujutsu Kaisen na si Kogisa Kinobara na hinarap niya ang kanyang kapahamakan sa panahon ng kanyang pakikipaglaban kay Mahito sa Shibuya Arc Incident. Nagawa ni Nobara na mabigyan ng napakatinding damage si Mahito to the point na nagawa niya itong mapatakbo sa sobrang takot dahil sa kanyang curse technique resonance na direktang tinatamaan ang soul ni Mahito. At isa ito sa pinakamagandang laban sa buong arc ng Shibuya Incident na aabangan natin ngayon sa Jujutsu Kaisen Season 2 Animated Series. Subalit nagawa ngang nahawakan ni Mahito ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha at ito ang dahilan kung bakit sumabog ang kaliwang mata ni Nobara. However, hindi pa kinumpirma ni Gigi Akutami ang status ni Nobara kung official na nga ba itong patay o buhay pa. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.
Ang pangalawa ay si Gojo Satoru, na ngayon ay pwede nating i-assume na patay na talaga si Gojo pagkatapos ng mahabang laban against Sukuna na tumagal lang naman ng 14 chapters. At sa laban na ito ay hindi man lang naka-all out si Sukuna laban kay Gojo, na masasabi nating siya ang pinakamalakas na sorcerer in this era. Katulad ni Nobara, ang pagkamatay ni Gojo ay hindi rin opisyal kinumpirma ni Gigi Akutami at napakaraming theories at posibilidad na buhay pa talaga si Gojo Satoru. At gumawa nga ako ng separate video para dyan sa tatlong theory na mabubuhay pa si Gojo Satoru. Ilalagay ko na lang yung link sa description upang mapanood mo ang videong ito. Ang theory na mabubuhay si Gojo sa tingin ko ay malabo pa talagang mangyari as of now sa mga sumusunod na chapter dahil ito ang paraan upang magkaroon ng big screen ang main protagonist na si Yuji Itadori. At ang pangatlo ay dumako naman tayo sa status ni Megumi. Ang katawan ni Megumi ay nakuha ni Sukuna sa chapter 212 nang nagawang mapakain ni Sukuna ang kanyang daliri na may cursed energy gamit ang katawan ni Yuji. Kaya nagulat tayong lahat sa ginawang twist ng author. Kaya ipagpalagay na rin natin na patay na rin itong si Megumi since hindi pwedeng mag-coexist ang parehong soul ni Sukuna at Megumi sa iisang katawan. Dahil hindi katulad si Megumi ni Yuji na masasabi nating isang perfect vessel ang katawan ni Yuji Itadori para kay Sukuna na kahit isa siyang King of Curses ay hindi niya ito masosuppress kahit gaano pa siya kalakas. Bukod pa dito, ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Tsumiki Fushiguro sa sarili niyang mga kamay ang naging dahilan upang mas lalong nawalan ng pag-asa si Megumi na mabuhay. Dahil tulad ng ipinaliwanag sa chapter 230 na sinabing sa laban ni Sukuna at Yurusu ay ginamit ni Sukuna ang adaptation ability upang talunin ang construction curse technique. Ang domain expansion Shohet effect ay nakansila ng 5 beses sa pagitan ng Battle of the Domain ni Gojo at Sukuna. At ang domain Shohet effect ni Sukuna at Gojo ay tinatarget ang lahat ng nasa paligid. However, sa case ni Sukuna, ang Shohet effect ng domain ay hindi direktang natatamaan si Sukuna dahil sa adaptation ni Mahoraga. At ang pinakanatamaan nito ay ang soul mismo ni Megumi. At ngayon ay nagawang patayin ni Sukuna si Gojo kaya mas lalong nawalan ng pag-asa si Megumi na makabalik pang muli dahil pinatay ng sarili niyang katawan ang kanyang sensei at ang kapatid niyang babae. Pagkatapos ng statement ni Gigi Akutami, sa 3 o 4 na miyembro ng Gojo Squad ay posibleng mayroong mamamatay o posibleng isang kakilakilabot na ending. It is very clear na si Gigi Akutami ay tatahakin ang isang madilim na ruta sa nalalapit nitong pagtatapos ng manga series ng Jujutsu Kaisen na kung saan lahat maliban sa isang karakter ay may mamamatay. At despite sa lahat ng nararanasang madilim na dinadaanan ng 4 na protagonist, ang lahat ng ito ay walang palatandaan na si Gojo, Nobara at Megumi ay kumpirmadong patay na. Maaaring gawin ni Gigi Akutami ang isang napakalaking twist and it is very completely opposite sa nalalapit na pagtatapos ng Jujutsu Kaisen manga series na inaasahan nating lahat na patay na sina Gojo, Nobara at Megumi. At ang gagawin pala ni Yuji Itadori ay isasakripisyo niya ang kanyang buhay para iligtas ang lahat. Since sinabi ni Gigi Akutami na either one person will die or everyone will die except one person. At ngayon sa status ng storya in this current chapter ay parang ipinapakita sa atin ng author na patay na talaga ang 3 protagonist. Subalit walang palatandaan na patay na talaga ang mga ito o isang official confirmation na patay na sina Gojo, Nobara at Megumi. At ngayon sa nalalapit na final battle ni Yuji Itadori laban sa King of Curses Ryumin Sukuna ay dito magaganap ang pinakamalaking twist na isasakripisyo ni Yuji Itadori ang kanyang buhay upang mabubuhay lamang ang lahat. Isa rin sa mga clue mga lods na mamamatay si Yuji Itadori sa nalalapit na pagtatapos ng sinabi ng lolo ni Yuji sa episode 1 na si Yuji daw ay isang malakas na bata kaya kailangan niyang tumulong sa kapwa kahit ang malapit lang niya na kaibigan. Ililigtas daw ni Yuji ang lahat hanggang sa makakaya niya. Gagawin niya ang lahat kahit hindi pa sila magpapasalamat. At kapag mamamatay daw si Yuji ay dapat nasa paligid siya ng kanyang mga kaibigan. Huwag siyang gumaya sa kanyang lolo na mamamatay na mag-isa lamang. At yan yung exact words na sinabi ng lolo ni Yuji sa episode 1 ng Jujutsu Kaisen. At mayroon pang isang patunay na mamamatay talaga si Yuji Itadori.
noong pinapapili siya ni Gojo na mamamatay siya ngayon o kakainin niya ang 20 fingers ni Sukuna bago siya mamamatay. Kaya pinili ni Yuji na kakainin niya ang 20 fingers ni Sukuna bago siya i-execute. Na parang tanggap na ni Yuji na mamamatay talaga siya para lamang mamatay si Sukuna. At maraming mga ganitong pangyayari na may koneksyon ang first chapter sa ending ng storya. At kung kayo ang tatanungin mga lods, agree ba kayo sa theory na ito? Please comment down below para malaman natin ang ibang thoughts patungkol sa theory na ito. Dahil maaaring maging katotohanan ang theory na ito mga lods na may isa sa 4 na karakter ang mamamatay kung mananatiling tapat si Gigi Akutami sa kanyang mga binitawang salita sa huling interview niya sa Jump Fiesta 2022. At yun lang mga lods, salamat! May bago tayong anime t-shirt design mga lods. Napakasimple subalit napakaangas. Napakatingkad pa ng kulay at kuhang-kuha ng DTF printing. At napakatibay ng t-shirt natin. Salamat nga pala sa unang nag-order ng design na to. At 5 bagong t-shirt kaagad ang in-order niya. Pwede na kayong mag-check out mga lods sa Shopee store natin at TikTok shop. At may less ito ng 30% discount sa bagong t-shirt design. Check out nyo na lods dahil December pa ulit ako magpapa-discount.